Maayo nga adlaw sa tanan. Salamat sa Dios sa higayon, oportunidad na usab nga gihatag niya kanato nga makahimo padayon sa atong buluhaton og pasensya sa ato ang studio no. Naay gamay nga abarya pero salamat sa Dios kay sa gihapon kita makapadayon man sa ato ang buluhaton karon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. O kagahapon sa atong pagpamalandong medyo na ay gamay nga problema no na putol ang atong kurente ng kalit o that's why na dili buo katong atong natsugdan sa pagtan-aw apan this time ato nga gipakamaayo nga ato nga i-review o balikon nato ang pagpamalandong o hoping nga makahantag kini kanato og dugang mga pagtudlo o pag-remind no kanatong tanan samtang magapadayon kita sa pangalagad diha sa ato ang buhi nga Dios. This time padayon kita sa tuon, pagpamalandong o nakahisgot kita sugod kagahapon about sa mga magtutuo kanimo kanako og sa tanan nga mga nagasali kay Kristo, tanan nga nakaangkon og kaluwasan nga mahimo sila nga preparado spiritually samtang magakinabuhi mag-alagad diha sa Ginoo. Magaampo kita sa pagpadayon. Amahan og Dios nga langit nun, salamat sa oportunidad nga gitugot na usab nimo makapadayon kami sa pagpamalandong sa imong pulong. Panalangin ni o Dios ang tanan nagapaminaw karon sa radio o sa tanan mga Facebook friends. This I pray in Jesus' name. Amen. Every believer must be spiritually prepared in doing ministry. According sa atong nasugdan sa pagtan-aw from verses 12 down to verse 26 in the book of Acts or Buhat, Kapitulo 1. Makita na to dinhi ang natawag nato nga spiritual preparation sa mga disipulo ni Kristo or sa mga magtutuo nga nagauna kanato, no? The disciples spiritual preparation. Makita na to dinhi according sa verse number 12 that they await the coming of the Holy Spirit as instructed by Jesus. Gihatangan lang instruction og si Ginoong Hesus nagsulti kila nga maghulat kamo hangtod nga moabot kaninyo ang balaan ng Espiritu. Punsad kaniyang Espiritu Santo nga siya ang maghatag kaninyo kapasidad o mag-enable kaninyo sa pagbuhat sa mga buluhaton. They await the coming of the Holy Spirit according sa verse number 12. Nagaingon dinhi unya na mauli sila sa Jerusalem. Human nga nakita nila sa ilang sariling mga mata ang pagkayab ni Ginoong Hesus dito sa Mount Olive. After that, nagbalik sila sa Jerusalem waiting for the Holy Spirit. No? Mao kana siya to makita ang ikaduha that they identified, they qualified, committed, and available nga mga disciples or believers. Wala sila nagkawatak-watak, naghiusa sila o ato makita nga pareho silang tanan, no? Nga nagahulat sa enablement sa balaan ng Espiritu. Ato makita din sa verse number 13 nagingon, og sa diha nga nahasulod na sila sa lungsod, misaka sila sa lawak nga naibabaw diin sila magapuyo. O kinsay nagpuyo dito, ingon siya din si Pedro, og si Juan, si Jacobo, og si Andres, si Felipe, og si Tomas, si Bartolome, og si Mateo, si Jacobo nga anak ni Alfeo, og si Simon Silotis, og si Judas igsuon ni Jacobo. So ato makita din nga ang mga magtutuo, ang mga disipulo ni Kristo nagtapok sila o naghiusa sila. Og makita na to of course usa kini siya ka transition period tungod kay sa niini nga panagtapok nila wala na ang presensya ni Ginoong Hesus, taliwala nila o gipromise ang balaan ni Espiritu waiting for
the mission nga gihatag sa Ginoo kanila. The repetition of the apostles' names recalls Jesus' previous appointment of them as apostles. Kung imong mabasa dito sa Luke chapter 6 verses 13 down to verse 16. So ato makita dito nga si Ginoong Jesus mismo naghatag og appointment sa iyang mga disipulo. Ikatulo, makita nato dinhi ang ilang preparation. They prayed together. Wala sila nagtapok-tapok lang, simply as tapok-tapok, kundi ang purpose sa ilang panagtapok is pagpangamuyo, They prayed together. According sa verse number 14, nag-ingon dinhi, kini silang tanan na nagpadayon sa paghiusa sa pagampo, kauban sa mga babay nga si Maria nga inahan ni Jesus ug kauban sa iyang mga igsuon. So sila na naghiusa sa pagampo. So they prayed together, nagpangamuyo sila. Og ato makita nga pinaka-basic yun nga kinanglanon sa Kristohanon or sa alagad sa Dios mao ang pagampo, pagpadayon sa pagkamainampuon, especially mag-engage siya sa trabaho nga gi-entrust sa Ginoo diha kaniya, Ikaw karon higala, ikaw Kristohanon, dili pwede nga mo atak lang sa trabaho sa Ginoo. Siguro naay mo ingon na kailangan pa bang ampuan kana nga trabaho man na sa Ginoo, automatic na iyang i-bless. No, dili ko mo kay trabaho na sa Ginoo automatic. We need to exercise our prayer practice or prayer life. Kay nga naman diha magpakita, diha nagpadayag nga kita naging mapaubsanon diya sa Ginoo, nagpaila nga kita dili kakaya sa paghimo ni ana apart from the help of the Holy Spirit. Ang ato makita dinhi as proof of their unity, number 1, they were united in love. Makita na to basically, makita na to ang ilang paghinigugmaay, ang ilang pagbinatiay sa usag-usa, ingon nga magsuon diha sa pagtulunan sa Ginoo. Ikaduha, they were exemplary in their conduct. Ang ilang mga kinaiyahan, makita nato example sila. Makita nato nga nagka-possess sila sa kinaiya nga kanang kinaiyang Dios nun, dili kinaiya nga kanang iyang sarili lang gitan-aw. Example sila sa ilahang nga pagka unselfish nga klase nga mga kinabuhi o kinaiyahan. They were fervent in prayer. I believe nga dili lang sila sa ilahang nga mga sa group prayer but also their personal prayer. Makita na to ilahang panaghiusa, mainampuon sila privately and even publicly. Makita na to ang ilah gyud nga kinatawag nato nga kusog o kadasig o ang ilang panaghiusa diha sa pagbuhat sa bulaton. They were trustful to God's promises. Masaligon sila. Kabalo mo higala pag mawala ang pagsalig sa katao sa mga promesa sa Ginoo, makaapekto ka na sa iyang pagpangalagad. That's why ang mga hopeless nga mga tao nawad-an sa kusog, nawad-an sa spirituhanon nga vitality, makita na to iyang pagpangalagad apektuso usab. They were united in carrying out the will of their God. So makita na to, nagkahiusa sila alang sa pagdala, sa pag-spread sa gospel according sa pagbulutan sa ilahang Dios. Mao kini ato nga makita nga prueba sa ilang panaghiusa ni adtong mga Kristohanong nag-una kanato. O gani pa, even ang atong kalibutan, even ang ato nga mga businesses ni ining kalibutan na naniniwala, nagtuo man usab nga diha sa panaghiusa adunay kusog. In fact, maka-remember ta di as Davao City before, kanang Holcim karon nga factory sa simento. Ato makita din
mabasa nimo dako kayo. In union there is strength. Tinuod yun na siya. Diha sa panag-iusa, anaang kusog, talagsaon nga kusog. Now, when God is going to do some great things, He move the hearts of people to pray. Mao kana siya atong makita, no? Panahon nga maglihok ang Ginoo, diha sa pag-ampo gyud makita nato ang iyang pagka genuine diya sa pagkamainampuon. He stirs them up to pray in view of what of that which is about to do, so that they might be prepared for it. No? So ato makita ang trabaho sa Ginoo nga dili ampuan, wala gina siya abdan. No? So wala na siya kay ngano man mahitabo nga kana nga trabaho base lang sa iyang kapasidad, abilidad o sa iyang kakayahan. Ato makita din that the disciples needed the self-examination that comes through prayer and supplication, that they might be ready for the tremendous event which was about to take place. So ato makita kabalo ang Dios nga dili basta-basta ang ilang atubangon samtang magbuhat sa buluhaton. Therefore, ang instruction sa Ginoo hulata nga mukunsad kaninyo ang balaang espiritu. Ngay nga naman nakabalo ang Ginoo that apart from the Holy Spirit, we are nothing and we can do nothing. Dili kita maging effective sa pagtrabaho sa buluhaton sa Ginoo apart from the help of the Holy Spirit. No? There were women being mentioned, including Mary, the mother of Jesus and his brethren. Daghan pod mga kauban ng mga babae, pero dili sila ang leader. Dili babae ang nag-lead kanila, kundi it was the apostles, mga lalaki. Now, hinumdumon na to nga naghatag usab ang Ginoo og mga warnings concerning sa iyang mga alagad, warnings of sinning. Ana ay mga bantayanan along the way samtang mag-serve ang iyang mga katawhan. The heinousness of Judas, sin of disloyalty to Christ. Kinahanglan ang atong loyalty maging firm, stable, lig-on diha lamang kay Kristo, dili nato ibutang sa kang bisan kinsa o sa bisan unsang butang dining kalibutan. Ang atong loyalty diha gyud sa Ginoo mismo, no? So kumusta ang imong pagpangalagad higala? Asa ka naging loyal? Are you loyal to Christ or to God or to someone or to something else? Ikaduha, the ruin of Judas by this sin. Sa pagiging disloyal ni Judas, naguba ang iyang kinabuhi, naguba ang iyang, of course, ang iyang testimony, o labaw tanan pinaka grabe is naguba ang iyang kinabuhi. O maybe ang iyang kalag, of course, wala diha sa sabakan sa Ginoo, most probably. Now, ato makita that he lost his money shamefully enough. Wala ang iyang gihaguan, ang iyang pagbaligya kay Ginoong Hesus, wala gyapon siya nakapahimulos niini. He lost his life more shamefully. So bisan sa kamatayon, ay mga kamatayon nga kanang ikauulaw na kung pwede pa dili isaba. Na ay mga nangamatay sa atong kapanahunan nga mga sikat nga mga tao sa dihang namatay, wala gisaba, wala dili kaya isulti unsay namatyan nganuman. So there's something wrong with that death, unsa ang nahinungdan sa kamatayon. Igala mao kana ang ato makita sa kinabuhi ni Judas nga nakasala o naging disloyal diha sa iyang Ginoo. Pakita na tong epekto, the vacancy of his portion in service. According sa atong mabasa diya sa book of Acts chapter 1 verse 20 and then
ngadto sa 25 down to verse 26. Nahimong bakante ang iyang porsyon sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Busa igala, walay exemption ini. Bisan pagkinsa kita karon nga nagapangalagad, dili na garantiya nga dili mahimong bakante ang imong porsyon sa pagpangalagad. Busa padayon maging loyal diha sa Ginoo. Ngay ganuman, pwede na mawala o pwede kuhaon ka diha sa imong porsyon o di nakakabalik, no? So somebody ang mo take place sa imuhang lugar, suppose na imuha ka na. He was replaced by Matthias, at according sa atong mabasa, no, gipulihan siya ni Matthias. Ikaupat, the public notice of his negative and shameful life. Sa dihang namatay si Judas, human siya nagpakamatay, ato makita nga ang publiko nakabalo sa makauulaw ka inyang kamatayon. Siyang paghikog gumikan sa iyang pagbaligya kay Ginoong Hesus sa pipila lang ka mga sinsilyo. Now higala mao kini siya ang warning na dili ko mo nga nag-claim ang usa ka tawo nga siya Kristohanon, kuan na siya, dili kay padayon dapat lig-on ang imuhang loyalty diha sa Ginoo. So we need to check our hearts, our the way we serve God. Mo kana siya dapat natong bantayan. Na adunay mga qualifications of being apostle. Paano naging qualified ang usa ka tawo naging apostol siya, or karon bang panahon na apay mga apostoles, no? Daghan mga claimants, pero ato makita dinhi ang unang qualification of being apostle of Jesus. Number 1, they have seen Christ personally. Subot pasabot igala, kung kanang tao nga nag-claim nga siya apostol, kinahanglan nga nakakita siya mismo sa kay Jesus personally. So siguro maingon siguro si Pablo, wa man siya nakita personal. No, nakita niya si Jesus Christ based sa naka-record sa Book of Acts. Nakita special na revelation sa ni Jesus Christ, kay most probably si Pablo mo ay nakapuli sa lugar ni Judas. Of course, debatable ka na siya, subject siya sa hilisgutanan ka na siya, no? O ato makita nga qualified si Pablo, o ganpa siyang gitawag nga apostol alang sa mga hintil kanato. Ikaduha, going with Christ during his earthly ministry, no? So nakauban-uban siya sa ministry ni Kristo samtang wala pa siya na napatay, no? Mao kana siya to makita ang ikaduhang qualification. And number 3, witness of Christ's death, resurrection, and ascension. So naging witness siya, nakakita siya sa pagkamatay ni Kristo o sa dihang siya nabanhaw or kaya sa iyang pagkayab. So qualified siya. Now take note higala, dili baya tanan nga nakakita kay Jesus Christ gitawag og disipulo, no? Kay daghan sila sa diyang pagkayab ni Jesus Christ, pero selective lang, no, ang pagiging apostol. So ang Dios lang ang nagbuot ni ana among niining qualified nga mga katawhan, then proven faithful in his service. That's why si Judas, wala siya na count as one of his true disciple. Mao na nga na-forfeit ni Judas ang iyang pagka-disipulo. Ngayon naman, naging unfaithful siya, naging unloyal siya sa Ginoo. So, mao kada siya higala to makita the qualifications of being apostle. As witnesses of Christ, we must be, unsa man dapat ingon nga kita mga witnesses or mga saksi ni Kristo sa iyang gihimo. Unsa may dapat nga qualification nga ni kanato? We must surely be saved, no? We are surely saved
kinahanglan nga sure ka, nakabalo ka nga ikaw luwas tungod kang Kristo, tungod sa iyang trabaho, tungod sa iyang gibuhat. Ikaduha, continually change. Nagapadayon sa pagkausab, no? Kay di man mahuman ang atong changes, ang atong nga kaning ginatawag nga perfection, makumit lamang nato kini sa panahon nga kuhaon ta ni Kristo. Pero while serving, nagapadayon kita nga gina-change sa Ginoo into Christ likeness, no? Ikatulo, living with Christ, nagkinabuhi uban diha kang Kristo, dependent diha kay Kristo, masaligon diha kay Kristo. Ikaupat, loving God, no? Nagahigugma gyud, nagmahigugmaon sa Ginoo rather than sa mga uban, something or to somebody nga naa sa iyang palibot. Ang ato pagigugma buong buo nga iya diha sa Ginoo. As witnesses of Christ, padayon kita nga naghupot sa kaluwasan nga atong nabatunan. Nagapadayon kita sa pagkausab, nahimong liwat ni Kristo or Christ-like. Living with Christ, nagkinabuhi, naglakaw diha sa dalan ni Kristo o nagahigugma diha sa Ginoo. Obeying God, not only loving God but obeying God. Kaya kung tinuod kang nagigugma sa Ginoo, naga-obey ikaw sa Dios. So every believer must be spiritually prepared in doing ministry. Higala, kung ikaw karon na dugay ng nakristohanon pero wala ka nagapangalagad og tarong diha sa Ginoo, it seems spiritually unprepared ikaw sa pagbuhat sa imuhang tahas. Hinumdumon nato higala nga ang matag usa kanato aduna tay nagkadaiyang tulumanon, nagkadaiyang nga buluhaton o nagkadaiyang responsibilidad na dapat natong gampanan while buhi pa kita, while naghulat kita sa pagbalik sa atong Ginoo. So hinaot pa higala nga ang pulong sa Dios padayon nga magaligon, padayon nga pahinomdom kanato ingon nga mga saksi sa gibuhat ni Kristo nganhi sa kalibutan. Padayon higala sa pagkinabuhi, pag-alagad kaniya hangtod sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi. Dalaygon ang Dios o ginaot nga siya magapanalangin kanatong tanan. Magaampo kita, Amahan og Dios nga langitnon, salamat kaayo sa oportunidad nga imong gitugot kanamo nga ang imong pulong mabasa, mapaabot sa kahanginan, hinaot pa nga i-bless nimo ang tanan nagapaminaw karon diha sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay, nagapaminaw sa radyo o nagpaminaw sa online, sa Facebook o nakakonect na ining Facebook page. This I pray in Jesus' name. Amen.